June 27, meron tayong siyam na karera ngayon kasi wala tayong karera nung Miyerkules. Magbibigay tayo ng tips base sa data. So, pag nagbibigay tayo ng tips, palaging may basihan yan, no? So, simulan na natin. Three-year-old maiden, placer yung race 1. Meron tayong 14 entries. Arrange ko muna by running style para malaman natin kung sino yung mga nasa harapan. Yung si Pocket Boy, galing sa barrier yan. Makikita nyo yung ire niyan, mataas. Tsaka front runner, 7 yung speed points. Kaya tingin ko, posible nasa harap yan. Pero yung pang primera ko dito na yung last 2 runs niya kasi galing ng 1,600 tsaka 1,800. Hindi siya nag-perform ng maganda ron. In fact, nung huling run niya, pang 12 lang siya. 3-year-old stakes kasi yon. Tsaka yung isa naman, 1,600, hopeful. Pero bago yun, karera na yun, 62 days ago, yung naitala niya is 88 seconds. So, pang primera ko yan, si Brig Leftover. Tingin ko, kahit may ire yung si Pocket Boy, makaka-adapt yan dun sa speed nung karera. Pangalawa ko dito, yung Sterling Pounds. Si Sterling Pounds kasi, yung huling karera niya, 16 na araw na nakakaraan. Pumangalawa yan kay Pay the Line. Alam nyo naman yung Pay the Line, medyo mataas din ire niyan. Kaya since stalker yan, no, mga kasunod yan, makikita nyo naman yung ire niya pumasa din. Kaya yan yung panigundo ko. Ngayon, since maiden race ito, kukuha tayo ng pangatlo. Actually, siguro madedehado ito dahil yung regular runs niya hindi gaanong impresibo gaya nung dalawa. Pero yung barrier niya, ang tingin ko na magpapanalo dito sa 4, si Pocket Boy. Race number 2, meron tayong 8 entries. Nga pala, itong makikita nyo dito, katabi ng ire, yan yung ranking natin sa best run niya. So, para may idea lang kayo, pero not necessarily intindihin nyo. Kasi alam ko yung mga tips lang naman ang interesado kayo ngayon dito. Ito naman yung recent run. Yung recent run, hindi yan yung last run. Yung recent run niya na panlaban. Kasi hindi naman lahat ng takbo ng kabayo pwede mong ilaban dun sa or i-match dun sa competition na kung ano yung karera ngayon. Meron tayo ditong group rating or class rating, 89 yan. Tapos meron tayong field strength, yung best dito. Eto, basehan ko lang naman yan para malaman ko kung gaano kalakas yung nilabanan niya nung magamit niya yung may takbo niya yung best run. So, dito sa race number 2, pang primera ko yung high quality. Unang-una, bandera yan. Ito kasing double happiness, kahit siya yung may pinakamagandang best run, matagal na kasi yon. Kaya mas papaboran ko yung high quality. Tsaka tingin ko dito mas maairehan niya yung tres. Panigunda ko yung Ligiron kasi stalker yan. Makikita nyo kahit hindi yan kasama dun sa my best time o my best run, dun sa recent run na meron siyang performance. So ito rating kasi yan Kung gusto nyo kumuha ng pandiado, yung masayang tunay, diado yan dyan. Pero ako, personally, ang pipiliin ko, yung 4 tsaka yung 8. Dito sa race 3, meron lang tayong 6 entries dito. Mauna yung Giselle's Touch, tsaka makikita nyo front runner yan, 7 yung speed points. Tingin ko pang single na yan. Pero kasi maiden yan non-placer pa. Kung gusto nyo ng dihado rito, kasi yan mga front runner yan Mataas yung ire ni Giselle's Touch.
kung kukuha ako ng pangdihado dito at kung gusto nyo dalawa yung kunin dito sa race 3, kukunin ko yung Mr. Bon. Si Mr. Bon kasi stalker, tsaka kung makikita nyo, yung recent run niya, pangalawa siya, tsaka parimate. Kaya panigunda ko yan, siguro dehado pa yan. Pero kung gusto nyo magtipid, paningil na yan sa is. Race 4, mahirap na naman to kasi 3-year-old group 6. Mga maiden na nanalo na. Tingnan natin sino mauna. May yung Blueberry Bell. Meron niyang aire na mataas. Kahit 5 ang speed points kasi nung May 17 nag-barrier yan. Tapos nung May 28 nag-barrier uli, puro barrier. Pero yung pag nagba-barrier siya, kahit 3 lang sila o 1 lang siya tumakbo, mataas yung aire. Kasi pang primera ko dyan yung Madam Butterfly. Pero dahil sa aire nung dos, sisingilin ko nga dapat yan eh. Kaya pang primera ko yan. Kukunin ko rin yung title holder. Kasi recent run niya, makikita nyo. Siya yung maganda dyan yung record sa recent run, si title holder. Ang problema lang, si title holder, yung ginawa niyang yon 76 days ago. Kaya hindi tayo sigurado sa condition yan ngayon. Masyadong matagal yon, more than 2 months. Ngayon, kung malot sa yung Madam Butterfly, M Butterfly, tsaka yung title holder, hindi ganong ganun ang kondisyon, kahit front runner si Lola's Favorite, yung pagka dating niya kasi sa meta, medyo pwedeng gawing stalker. Kaya yan ang pang tersera ko dyan. Kaya 3 ako dyan. 6, 8, tsaka 1. Pang primera ko yung M Butterfly. Race 5, 8 entries. RS5 Blazers. Tingnan natin sino nasa bandera. Lady of Peace. Makikita nyo yung aire, mataas din. Kaya, tsaka tignan nyo, yung best run, nauna siya. Tapos dito sa recent run, mauna din talaga. Pang primera ko na yan. Puro front runner kasi, kaya ang kukunin kong second pick, 2 talaga kukunin ko dyan kasi mababa yung grupo. Sky Plus, Stalker, tsaka makikita nyo naman sa best run, tsaka sa recent, Kaya Rumimate. Makikita nyo yung box nya, box rating yan eh. Pangalawa siya. Kaya yan ang pili ko. Numero 2, Lady of Peace. 7, Sky Plus. Race 6, 7 entries lang. Tingnan natin sino mauna. Over-assuming mataas yung aire. Kahit mas mataas yung speed points ni Flywheel, pero toss-up yan, no? Di natin malalaman kung sino talaga mauna dyan. Pero papaboran ko yung over-assuming, pang primera ko na yan. Bakit? Kasi nung best run, kahit matagal na, mas mataas yung aire niya dun kay Flywheel. So, palagay ko hindi talaga makakatagal sa aire to. Kahit mataas yung aire niya. Kasi dun sa best, mas lamang yung over-assuming. Pero pwede nyong toss-up kasi yan eh. Nasa sa inyo kung gusto nyo yung 6 o 3. No? Nasa gising na lang yan kung sino yung mauna dyan sa dalawa. Basta pili ko yung over-assuming dahil sa hinete may 25% jockey trainer combination yan. Makikita yun dun sa pace analyzer tsaka sa morning line. Kaya be sure na mag-avail kayo ng ating mga programa kasi magtitip talaga ako, hindi advance. Yung pag nakakagawa kasi ako, una matagal gawin, mag-analyze. Pangalawa, ginagawa ko muna yung programa kaya matatagalan talaga ako bago makapaggawa ng mga tips. Minsan nga hindi. Ngayon yung pang segunda ka dyan, syempre ang kinukuha ko palagi
nasa harapan, tsaka yung re-remate, yung Diamond Heart, Stalker yan. Okay, so pamprimera ko 3, bahala na kayo kung 3 o 6, tsaka 7. Race number 7, ito palang ginagawa natin base sa data tsaka impromptu to, hindi ko to pinaghandaan in advance. Kaya minsan kapag nagkakarera na ako, meron akong mas in-depth analysis. Kasi nga gaya ng sabi ko, kailangan may bigay ko sa inyo agad yung giya eh. Kaya tumitingin ako base sa nakikita nating data ngayon. Okay, so dito sa race number 7, mauna yung Iceman. Posible. Kaya lang kasi hindi maganda yung kondisyon niya. Makikita nyo naman na sa recent run niya, although nauna nag-fade out. Kaya posible hindi tumagal gaano yan. Palagay ko mas tatagal yung dugong bughaw eh. Pero ang pang primera ko dito, yung Success of Times, na nakakabandera din naman yan eh. Although dito na label siya ng Stalker. Kasi ang nagle-label ng running style ngayon, base dun sa magandang takbo niya yung ating AI. So, pang primera ko yan, Success of Times. Ngayon, kukuha tayo ng isa pa, yung Apollo, hindi ko kursunada. Kasi makikita nyo, nakikita ko pala kasi hindi ko na pinakita, yung field strength niya mababa, 88.4 lang eh. Yung My Boy Lollipop naman, hindi maganda yung recent pero maganda yung best. Although mataas yung field strength. Pero doon ako kay Gugma. Kasi maganda yung best, maganda pa yung recent. So yan ang panigunda ko, si Gugma, numero 3. Race 8, konti din lang. 7 entries. Tapos, pinakamababang grupo, yun lang, medyo mahirap to. RS5, non-placers sila eh. Arrange natin by running style. Pag mag-analyze kayo, lagi nyong i-imagine kung wala kayong running style dun sa ginagamit yung programa. Pero halos lahat ng programa natin may running style, tsaka IRE. Lalo na yung morning line at pace analyzer. So, nandyan sa harap yung Winsome Maxine. Although, tingin ko dito, kahit Stalker yung one for the road, mataas yung IRE, nandun sila ni Batang. Kaya lang si Batang kasi, yung recent run niya, hindi masyado maganda eh. Pamprimera ko dyan yung one for the road, mataas yung speed points. Mataas ang IRE. Si Batang, mapapahirapan siya ni Batang. Kaya kukuha tayo ng isang derimate, yung Footloose. So, numero 4 tayo dyan, tsaka numero 7. Last race. Ako sa tingin ko ngayong araw na to, ito yung pinakamahirap na karera. Palagay ko maraming maliligaw dito. Kasi yung mga natitip parang iba-iba yung kanilang consensus. So, analyze natin base sa data. Arrange natin by running style. Makikita natin yung dynamic dyna, nasa harap talaga. Pero kaya ni Baling Rikit yung IRE. So, pang primera ko yan si Baling Rikit. Maganda rin yung pinatakbo nung maganda yung tinakbo nung nakaraan. Nandun din siya sa best run pagka inanalyze natin yung mga best runs nila. Ang panigunda ko dyan yung Straight Queen. Ito maganda talaga yung tinakbo niya nung nakaraan. Makikita nyo primera yan. Pag in-arrange ko by recent rank, nauna si Straight Queen. Pero hindi ko tatanggalin din yung nakalaban ni Baling Rikit. Dikit sila dyan eh. Although alam ko nauna yung Baling Rikit sa kanya. Tignan natin ha. Pumangatlo si Baling Rikit, si G-Scolt, pumanglima lang eh. Kaya lang si G-Scolt, tingin ko mag-uumento yan kasi binigay kay JL Lazaro. Yung nung nakaraan RJC Tabor. So yung winning ni JL Lazaro 14% dun sa Hinete at mas mataas din dun sa Kabayo. Sa Kabayo meron siyang 22%, si RJC Tabor 15% lang. Kaya tingin ko kahit tinalo siya ni Baling Rikit, may chance yan. Unang-una, mas mataas yung kanyang class rating kaysa Baling Rikit. Makikita nyo, 90.1, 91.2 si G-Scolt. Actually, dapat nga pang primera yan. Kaya lang, tinalo na siya ni Baling Rikit. Pero anyway, tatlo tayo dyan.
Mahirap talaga itong karera na to. So, good luck sa inyong lahat.